Alright mga kapatid, isa pa. Alright mga kapatid, eto kasabay ng bangayan ng Beijing at Manila tungkol doon sa Sandy Cay. Nakisali mga kapatid ang Vietnam at umalma sa parehong bansa, sa China at saka sa Pilipinas. Guro sabi nila, oy, ba't ninyo pinag-aawayan yung Sandy Cay? Amin yan, no? No, ngayon, umaalma ang Vietnam. Ang territorial claims ng Pilipinas at China sa Sandy Cay. Kasunod ng mga palitan ng patutsyada sa pagitan ng Maynila at Beijing nitong nakaraang linggo, mga kapatid, sinasabi ng Vietnam, teka, amin yan. Ba't kayo nag-aaway dyan? Teritoryo namin yan, mga tol. Tatlo na tayo nag-aaway-away dyan, mga kapatid, Pilipinas, China at Vietnam. So, sino ang mananatiling matatag? Yan ang tanong, no? Alamin natin tong balitang to mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Inalmahan ng Vietnam ang claims ng Pilipinas at China sa Sandy Cay matapos ang palitan ng patutsyada ng Manila at Beijing sa nakalipas na linggo. Sinabi ni Vietnamese Foreign Ministry spokesperson Pham Thu Hang, nag-issue sila ng protest notes sa mga sangkot na bansa dahil sa paglabag nila sa soberanya ng Vietnam sa Sandy Cay. Nako, yan na nga. Naghain sila ng protesta sa paglabag ng dalawang bansa tungkol sa kanilang soberanya sa Sandy Cay. No? Etong Sandy Cay na to, kung titignan nga natin mga kapatid, di ba? 3 kilometro lang ang layo niyan mula rito sa Pag-asa Island, which is sa Pilipinas. Pag-asa Island, tapos 3 kilometers lang, Sandy Cay 1, 2, 3, 4. Pinangalanan na nga ng iba yan Pag-asa Cay na nga ang tawag dyan, mga tol Diba? Tapos ang sabi ng China nitong nakaraang linggo, nasakop na daw nila yan at kontrolado na daw nila etong mga Sandy Cay. May pinakita pa nga silang larawan na inangat nila dyan yung bandila nila. Ngayon, bumawi dyan ang Pilipinas. Nagpunta ang Pilipinas dyan, mga militar natin at mga pulis, nag-angat din tayo ng ating bandila at bilang patunay na hindi totoo yung sinasabi ng China na sinakop na nila o kontrolado na nila itong Sandy Cay. So matapos yung patutsadahan na yan, yung mga palitan ng patutsada ng Pilipinas at ng China, eto ngayon ng Vietnam, nakikisali na, umaalma. No? Ba't kayo nag-aaway dyan? Soberanya namin yan. Naku po, talagang matindi mangyayari dito pag nagkataon. Itinuturing ng Vietnam na bahagi ng teritoryo nito ang Spratly Islands na nasa layong 500 kilometers ng silangang baybayin ng Hanoi. Iginiit din ni Pham Thu Hang na dapat galangin ng mga relevant parties ang soberanya ng Vietnam sa naturang teritoryo. Itigil na rin anya ang anumang mga aksyon na magpapalala pa ng sitwasyon sa rehiyon. Una nang dineklara ng Chinese state broadcaster na nasa akop na ng China Coast Guard ang bahagi ng Sandy Cay na tinatawag nilang Chiek Shan Reef. May pangalan ng China, may pangalan na Vietnam, may pag-asa rin may pangalan din ng Pilipinas. Tawag dito Sandy Cay. Kasunod nito ay giniit naman ng Philippine Coast Guard na hindi totoo ang claims ng China tungkol sa maritime dispute sa Sandy Cay. No? Kita nyo yung mga nangyayari ngayon, mga tol, no? Lumalala ang mga kaguluhan talaga, lumalala ang mga agawan ng teritoryo. Isa rin yan, mga kapatid, sa problema ng India at Pakistan, yun doon naman sa katubigan nila, yung fresh water naman, na isa yan sa mga pinoproblema. Ngayon, sa ibang balita, mga kapatid, mula pa rin dito sa Net25, nagbabala si Putin, no, na wag naman daw sanang umabot, no, sa paggamit ng nuclear weapon ng Russia laban sa Ukraine. Wag naman daw sana umabot sa ganun. Pero hindi daw sila mangingiming gamitin yung kanilang mga nuclear weapon kung kinakailangan. Sabi nga rito sa report, nagbabala si Russian President Vladimir Putin na posibleng gamitin ng Russia ang nuclear weapons kung malalagay sa alanganin ang kanilang bansa sa gitna ng gera sa Ukraine. Ibig sabihin, hindi talaga sila papatalo. If ever na umusad itong laban ng Ukraine sa Russia at malalagay na sa alanganin ang kanilang bansa, for example, masusukol na for example si Putin, eto na. Damay-damay na, no? Gagamitin na nila etong kanilang nuclear weapon.
na kapag yan ay may nagsimula lang talagang isang bansa, no? Sunod-sunod yan mga tol, no? Panoorin natin to. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na sana ay hindi kailanganin ng Russia na gamitin ang kanilang nuclear weapons kapag nalagay sa alanganin ng kanilang bansa. Iginit nito na anumang oras ay laging handa ang kanyang military sa nuclear war kung kinakailangan, ngunit may tiwala itong aabot sa logical conclusion ang naturang gyera. Tulad nga na lagi nating sinasabi, walang nananalo rito sa nuclear war. Ngayon, kapag ang isang bansa is pumasok na sa ganitong uri ng gera, ibig sabihin na in-upgrade na nila yung gera nila, hindi na sila naghahangad pa ng pagkapanalo. Kumbaga, desperate moves na to na damay-damay na tayo. Wala tayong pakikinabangan pare-pareho. Diba? Gegera tayo, ayaw nyo may pakinabangan kami, ayaw nyo manalo kami, o di wala rin kayong papakinabangan. Yun na yung pinaka-last resort eh, diba? Yun yung pinaka-last point na talagang damay-damay na lahat, walang makikinabang sa atin, walang mabubuhay ng matiwasay. Kasi mga tol, ang isang bansa pag nagpakawala yan, for example, Russia, ni-imagine nyo ba na walang babawi sa kanila? Mayroon babawi dyan mga tol. At syempre, napakaraming nuclear weapon ng Russia mga tol. Nasa 5,000 yan. Imagine mo, pakawalan lahat yun, 5,000 na yun. Patamain sa iba't ibang parte ng daigdig mga tol. Ganun din sa Amerika, di ba? Tapos meron pang iba. China meron din. North Korea meron din. Iba pang mga bansa meron din. Lahat yan mga tol. Diba? Sino pang makikinabang ng ating daigdig? Wala na, masisira to pag nagkataon mga tol. Walang mananalo sa ganyang klaseng labanan. They wanted to provoke us. As you said it yourself. They wanted us to make mistakes. Kasi isang pagkakamali talaga yun. No? Yun yung tipong pag napindot mo na, wala nang bawian. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. There was no need to use the nuclear weapons you spoke about, and I hope they will not be. Diba? Huwag naman sana umabot sa ganun. Required, we have enough strength and means to bring what was started in 2022 to a logical. Meron daw silang sapat na lakas pero kumukuha na sila ng outside resource, 'di ba? Kumukuha na sila ng sundalo sa North Korea, nagre-recruit na sila ng mga incheck sa social media, 'di ba? Pero sinasabi ni Putin, meron pa rin daw silang enough strength and means to bring what was started in 2022. Sila naman yung nagsimula ng 2022 eh. Sila yung unang umatake. Не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое 22 году до логического завершения с нужным для России результатом. Isinagawa ni Putin ang pahayag sa panayam sa kanya na inilabas na special para sa paparating na Victory Day ng Moscow. Bagamat naniniwala ito na hindi magkakaroon ng eskalasyon sa pagitan ng dalawang bansa, bago ang Victory Day ay pinaghahandaan na ng Moscow ang lahat ng posibilidad. Kasunod din ito ng pagpapakita ng suporta ng iba't ibang bansa para sa mas mahabang ceasefire na ipinipilit naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. We believe that ceasefire is possible at any moment, even starting today, and should last for at least 30 days to give diplomacy a real chance. All wars come to an end. In any case, I am sure the war will be over as well. Sana nga talaga matapos na etong gerang to at hindi na umabot sa puntong kailangan talagang may gumamit ng nuke weapon. Dahil talaga sabi ko sa inyo mga tol, isa lang ang dati kasi nung panahon ng Second World War, Amerika lang kasi meron nun. Diba? Kaya nung binagsakan nila yung Japan, wala nang nakabawi. Hindi na nakabawi, sumuko na lang yung Japan mga tol kasi dalawang ulit sila binagsakan ba naman ayaw na siguro nila magpapangat lupa, 'di ba? Pero mula noong mga panahon na 'yon, napag-usapan na kasing wala nang gagamit niyan, 'di ba? Napag-usapan na 'yan na wala nang bansa ang gagamit niyan o magde-develop niyan. Pero wala pasikreto pa rin silang nagde-develop niyan at hanggang ngayon mga tol, nagdine-develop pa rin nila yung pinakamalakas sa pinakamalakas pa.
Diba? Ewan natin kung anong plano nitong mga to. Kaya tingnan niyo yung mga bilyonaryo, diba? Sila nga yung unang nakaka-receive ng mga balita. Sila yung unang meron silang malaking halaga eh. May mga sari-sariling intel yung mga yan. Kaya tingnan nyo, sobrang takot nilang mawala yung pinaghirapan nila. Bumibili na sila ng bunker. Doon na nila siguro nilalagay yung bilyon-bilyong halaga nilang pera nila mga tol na kayang mag-rebuild ng mundo if ever na masira nga ito dahil dito sa nuclear war na pwedeng mangyari. Yung mga mayayaman, itinatabi na nila yung kanilang magagamit pag-rebuild ng mundo pag dumating yung panahon na yun. Back to ano tayo nun mga tol, babalik tayo sa day 1, sa year 0 pag nangyari yan. Babalik tayo sa year 0, diba? Kasi mga tol, sabi nga ni Einstein, no, kapag daw nangyari ang World War III, if ever, at ginamit ng tao ang mga pinakamalalakas na armas nila, if ever daw na magkakaroon ng ika-4, baka daw maghampasan na lang tayo ng patpat. Ibig sabihin, babalik tayo sa Stone Age nun. Talagang masisira lahat yun mga tol. At syempre, pag nagkaroon ng nuclear fallout, libu-libong taon, no, baka ilang taon din, daan-daang taon siguro yung kakailanganin ng mundo bago mag-recover. Diba? Які закінчуються завжди довгі диктати, які закінчуються завжди to happen. But I know that China is doing very poorly right now. China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming. Будь-якої імперії, яка побудована просто побудована на таких of war and disrespects to a human being, human rights and life. Ba? Damay China rito ah. До людей, до їх прав, принципи неповаги до людського життя. If someone has all the cards in their hand to end the war, then it is President Putin. Nakay Putin daw talaga ang sagot, ang card, para matapos tong gerang to. Говорювали 1,8 мільйонів снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення. We can do it with single decision, but so far the will has not appeared siguro appearing. Чехії ми готуємо ще конкретику. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi natin dito, no? Ay i-pray na lang natin mga kapatid na hindi sana umabot sa ganong klaseng punto, no? Kasi talagang kawawa talaga tayong lahat diyan. Walang mananalo diyan, lahat tayo wala pakikinabangan. No? Lahat ng ipinagkaloob sa ating ng Panginoon Diyos na magandang mundo. Biruin niyo mga tol, sa hinahaba-haba ng panahon na pagtutuklas ng siyensya, kung meron bang ibang mga planeta na pwedeng tirahan ng mga tao, wala pa rin talaga tayo nadidiskubre. At kung meron man, napakalayo nun dito sa ating daigdig. Napakalayo talaga. As in, napakalayo. Ngayon, eto na ngayong mundo na may buhay na alam natin na nag-e-exist at nandito tayo nabubuhay sa mundong to. Diba? Imbis na pagyamanin natin, gusto nila sirain. Diba? Grabe, no? Ay, nako. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.